Guys, kumusta kayong lahat? Magandang araw. Ako po si Jaela Avellino. Welcome to my YouTube channel. Ang hindi pa nakasubscribe, please don't forget to subscribe, like, comment kung nagustuhan nyo ang aking panibagong upload video. And pakiclick the button below para ma-update kayo lagi sa aking panibagong upload video. Ang tatalakayin natin ngayon ay 5 fake news na kumakalat at hinahatid sa atin ng iba't ibang tao. Let's go! Sa panahon ngayon ay napakarami na ng hindi totoo ng mga balita. Huwag kayong mag-alala, hindi ako mag-share ng mga balitang hindi totoo dito. Ngayon, gusto kong i-share sa inyo ang iba't ibang mga balitang hindi naman totoo. Ang mga balitang palagi mong naririnig simula nung bata ka pa. Ang mga uri ng mga balitang hindi totoo na pinapaniwalaan mo, pinapakinggan mo sa buong buhay mo. Maaari ang iba nito ay nagmula ito sa mga magulang mo, sa pamilya mo, sa kamag-anak mo, kadugo mo o kapatid mo. Pero maaari ding nagmula ito sa iyong isipan. Hindi ako magaling, napakahirap, ang tagumpay ay hindi para sa akin. Wala akong silbi, wala akong kwenta, wala akong karapatan. Yan ang totoong fake news sa ating buhay. Peking paniniwala, peking limitasyon, peking pag-iisip. Alam kong marami sa atin na pumapasok sa isipan natin na hindi naman totoo. Kaya isa ito ang rason kung bakit napapagod ka na sa kakaisip, kung bakit napapagod ka na sa buhay mo. Alam mo kung bakit? Dahil pinaglalaroan ka lang ng sarili mong ilusyon, ng sarili mong pag-iisip, ng sarili mong utak. Ito ang isang dahilan na pumipigil na magiging maayos ang buhay mo, na hindi mo makakamtan ang nararapat sa buhay mo. Kung gusto mo na mawala ang ganitong klaseng mga balitang hindi naman totoo, ang mga fake news na kumakalat at kahit sa utak mo nilalagay mo, iniisip mo, at pagdududa sa sarili mo, dapat huwag mong pakinggan ang sinasabi ng isipan mo. Hindi ikaw ang nagsasabi niyan. Ego mo yan. Pride mo yan. Pag-iisip mo yan, nilalason mo ang isip mo sa mga balitang kumakalat na hindi naman totoo at nilalagay mo sa isipan mo. Pati ikaw, sarili mo, maaapektuhan dahil din sa sarili mo din na pag-iisip. Kaya kung ako sa'yo, huwag mong pakinggan. Una, hindi ba ako sapat? Pangalawa, hindi ba ako magaling katulad ng iba? Pangatlo, gagawin ko ang lahat para matanggap ako ng karamihan. Pang-apat, hindi ko kaya to. Pang-lima, hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Kung yan ang nasa isip mo, ito ay pakinggan mo kung ano ang sasabihin ko. Pero nasa inyo na yan kung paniniwalaan nyo o hindi. At nasa inyo na yan kung gusto nyong kumuha ng idea sa aking ibibigay o ibabahagi dito sa mga fake news na binigay ko dito. Para mapagnilay-nilay mo ang sarili mo at makapag-move on ka na. At lalong makamit mo ang stress-free. Stress-free na buhay na pinangarap mo sa iyong sarili. At lalo na makikilala mo na ang buong pagkatao mo. Una, hindi ka sapat? Hindi ka ba sapat? Saan ba nagmula ang mga salitang yan? Siguro naririnig mo ito sa paligid mo, sa mga taong punong-puno na ng problema sa buhay. O siguro sa papanood mo ng mga movies, sa mga papanood mo ng mga drama sa telebisyon. Hindi ka ba sapat o hindi ako sapat? Yan ang naririnig mo lagi sa mga broken relationship, sa mga drama or emotion na may sa mga movie or sa mga drama-rama sa hapon
lalo na sa mga K-drama? O kaya naririnig mo ito sa mga kaibigan mo? Sa pabalik-balik na words na ito ay hinahalili mo lang ang mga negatibong bagay na papasok sa isipan mo. Kaya ikaw din mismo sa iyong sarili naniniwala ka na hindi ka sapat. Dahil nilagay mo ito sa isipan mo, tinatak mo ito sa iyong sarili, sa iyong mismong isipan. Oras na para tanggalin mo ang salitang hindi ka sapat. Paano mo gawin para maging sapat ka? Maggugol ka sa oras mo sa mga taong nagmamahal sa'yo. Sa mga taong inaangat ka. At pinapakita nila at pinapatunayan sa sarili nila na sobra-sobra ka pang sapat para sa kanila. Kung hindi mo makikita ang ganitong klaseng mga tao, maglaan ka ng oras sa pagbabasa. O di kaya pumunta ka sa library. Maghanap ka doon ng mababasa mo na exciting at interesting para sa'yo. O kaya makinig ka ng mga audiobooks na makakakuha ka ng lesson na maganda doon para sa sarili mo. Para ma-apply mo ito. Para mawala yung negative na iniisip mo na hindi ka sapat. Or manood ka ng mga motivation sa YouTube. Or manood ka ng mga broadcast sa TV. Hanapin mo ang mga taong makapagpa-inspire sa sarili mo o sa buhay mo. Doon ka makisama sa mga taong may pangarap sa buhay. Doon ka sa mga taong positibo na nag-iisip sa kanilang mga sarili. At sa mga taong optimistic. Kailangan mong matuto kung paano magpapahayag ng mga positibo. Hindi lang para sa sarili mo, pati rin sa ibang tao. Ipakita mo na sapat ka, na sobra ka pang sapat. Ipakita mo ang iyong kalidad sa iyong sarili at sa ibang tao. Ramdamin mo ito habang tinititigan mo ang iyong sarili sa salamin. Tanungin mo ang sarili mo kung gaano ka kaganda, gaano ka kagwapo, gaano ka kahalaga sa mundo, gaano ka kaswerte. Alam nyo bang nakatira tayo sa modernong mundo na ang ginagawa ng mga tao ay ikukumpara ang mga sarili nila sa ibang tao. Alam mo ba kung ano ang rason kung bakit naa-attract mo ang mga maling tao sa buhay mo? Kasi sila ang reflection mo. Kung ano ang ginagawa mo sa sarili mo, yan din ang kinakalabasan or kalabasan. Kung negatibo ka mag-isip, negatibo rin ang mga taong nakapaikot sa iyo. Pero kung pinapakita mo sa tao na mabuti ka, mabusilak ang puso mo at mabuti ka para sa sarili mo, ay ikaw ay masusuklian din ng kabutihan, hindi lang para sa sarili mo, kundi para din sa ibang tao or galing sa ibang tao. Like attracts like. Huwag na huwag mong babaguhin ang sarili mo para lang sa ibang tao. Dahil hindi lahat ng tao sa mundo ay magugustuhan ka. You can't please everybody. Just be who you really are. And the right people will stay. Pang-apat, hindi mo kaya. Huwag na huwag mong lilimitahan ang kakayahan mo. Limitation is an illusion. Hindi mo pa nga na-try, bakit alam mo na sa sarili mo na hindi mo kaya? Lahat ay kaya natin. Kaya mo. Ang problema lang ay kulang ka sa paniniwala sa iyong sarili. Ang utak mo ay pwede mong kakampi o magiging kaaway. Bakit?
Pag sinabi mong hindi mo kaya ang isang bagay, siguradong gagawa ito ng paraan na hindi ka man lang sumubok sa mga bagay na gusto mong gawin. Pero pag sinabi mo, kaya ko to, for sure ay magpaparamdam ang positibong katawan mo na makapag-isip ng tama para sumubok sa isang bagay na aayon sa gusto mo, sa gusto mong gawin sa buhay. Ayaw mo maging failure, di ba? Sino ba sa atin may gustong maging failure? Alam mo kung ano ang totoo sa pagiging failure? Yung hindi ka sumubok kahit minsan. Challenge yourself. Dapat i-challenge mo ito. Never believe in limits. Number 5. Hindi ko kayang baguhin ang sarili ko. Sasabihin mo sa sarili mo na nakikita mo ang mga tao sa paligid mo na walang pagbabago ang kanilang buhay. Parehong trabaho, parehong pag-iisip, parehong problema, at lalo na parehong drama. I'm here to tell you that you are not stuck. Kung hindi mo gusto ang buhay mo ngayon, gumawa ka ng paraan. Gumawa ka ng aksyon. Hindi mo mababago. Hindi mo mababago ang buhay kung nagrereklamo ka lang. Kasi hindi naman sila ang makapagpababago sa iyo. Hindi naman sila ang magbago ng buhay mo. Kundi ikaw mismo, ang sarili mo. Walang pakialam ang gobyerno, ang boss mo at ang mga tao sa paligid mo. Kundi ikaw mismo ang magpabago ng buhay mo at sarili mo. Instead na mag-isip ka sa mga negatibo at puro ka reklamo, bakit ayaw mong mag-isip ng mga positibo para makalabas ka sa mga sitwasyong hindi mo gusto? Tanungin mo ang sarili mo kung mayroon bang kaparihong sitwasyon mo ang sa ngayon yung ibang tao, pero nagbago ang buhay nila, nagbago ang direksyon ng buhay nila. Sasabihin ko sa'yo, oo, marami. Kaya dapat kang matuto kung paano mo banggain ang matitigas na poste na nasa harapan mo. Lahat tayo ay may mga balakid sa ating dinadaanan. Pero bawat balakid sa ating dinadaanan ay kaya natin ito banggain o durugin sa ating paggawa ng aksyon sa ating sarili. Faith without action is dead. Working hard is not enough if we don't work smart. Kaya simula ngayon, wag mong pakikinggan ang mga hindi namang totoong mga balita. Hanggang sa muli, maraming salamat. Bye!